Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7346-4365. Kabanata 7346. Mordecai snort at itinuro sa walang bisa. Sa pamamagitan ng isang flash ng ilaw, lumitaw ang isang napakalaking chessboard. Nang makita ito, mabilis na lumipad sina Taiyi at Emperor Tapia. Mag-ingat ka, nasa isang bagay siya, babala ni Taiyi. Oo. Si Mordecai ay naiiba sa Dylan. Siya ay napakataksil, dagdag ni Emperor Tapia. Siya ay madalas na may mga paraan upang patayin ang mga Diyos na hindi sinasadya. Mahinahon na ngumiti si James at tinanong, Sir Mordecai, gusto mo bang maglaro sa akin? Mordecai chuckled malubha. Ang langit bilang chessboard, mga bituin bilang mga piraso. Ikaw at ako ay magiging laro mismo. Paano ang tungkol sa isang taya? Itinaas ni James ang isang kilay. Gusto ko ng pagsusugal. Ano ang istaka? Si Mordecai ay kumalat sa isang kamay, na nagbubunyag ng isang shimmering pen at isang scroll na nagliliwanag ng itim at puting ilaw. Ito ang mga kayamanan ng huling 20 bulwagan ng Wuye Palace, pati na rin ang bawat isa sa 10 bulwagan sa silangan at kanluran. Hindi ba't bakit ka narito? Sa mga salitang ito, mabilis na tiningnan ni Taiyi at Emperor Tapia si James. Ang kanilang mga ekspresyon ay panahunan. Brat, dalhin mo lang sila dahil nakumpirma na ang mga kayamanan ay kasama niya, sabi ni Dylan. Pagkatapos, nagbago siya sa isang sinag ng ilaw at sisingilan sa Mordecai. Gayunpaman, nawala si Mordecai sa isang flicker, na nagiging sanhi ng miss ni Dylan ang kanyang marka. Galit na sinumpa ni Dylan, "Damn old monster," lumabas at lumaban. Walang tugon, at ang pangunahing bulwagan ay nahulog na tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang nagsalita si Taiyi, ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga supernatural na kapangyarihan. Hindi mo sila hatulan sa pamamagitan ng maginoon na paraan. Sinabi ni Emperor Tapia, kung madali itong mag-agaw, hindi namin sasayangin ang aming mga pagsisikap dito. Pakikinig sa kanilang mga salita, bahagyang ngumiti si James. Sir Mordecai, ano ang gusto mo kung mawala ako? Ang nakatagong Mordecai ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga salita ay lumitaw sa walang bisa sa harap ni James, "Gusto ko ang iyong walang hanggan na katawan." Nakikita ito, si Taiyi at Emperor Tapia ay nagpanik. Lafayette Zelig, talagang nangangarap ka. Sinumpa ni Dylan. Ang walang hanggan na katawan ni James ay natatangi sa Health Realm, na nagmula sa 3 pagsasama ng kayamanan at pagsasama ng 5 espiritu. Ito ay hindi mapapansin at maaaring sumaklaw sa lahat ng mga landas, inalog ni James ang kanyang kamay bago matapos si Dylan na magsalita. Ang isang pulang kumikinang na bituin mula sa walang bisa sa labas ng bulwagan ay iginuhit sa chessboard at pag-urong upang magkasya. Ang Taiyi, Emperor Tapia, at Dylan ay natigilan. Ang iyong paglipat, Sir Mordecai, tawag ni James. Bigla, isang kakaibang ilaw ang sumabog sa itaas ng ulo ni James at binaril sa chessboard. Brat, kung maglakas loob kang magsugal, maglakas loob ka bang pumasok sa loob ng walang pag-aalangan na si James ay nagbago sa isang sinag ng ilaw at pumasok sa chessboard. Sa harap niya, ang isang napakalaking itim na butas ay biglang sumulpat ng patayon na may daan-daang mga beam ng ilaw na kumikislap sa kabuuan nito, na bumubuo ng isang umiikot na pabilog na chessboard. Agad na, nagbago ang eksena mula sa pangunahing bulwagan hanggang sa isang malawak na walang hanggan starry sky na may mga lanes na nakikipag-away sa isang universo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Hindi mabilang na mga bituin na bumagsak sa buong kalangitan, nag-iiwan ng mga mahabang buntot, na lumilikha ng isang kamangha-manghang paningin. Sa board, isang pula at isang puting bituin ang dahan-daang pinaikot at naglabas ng nakasisilaw. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7347. Brat, mayroon kang mga guts. Talagang nang ahas kang sumali sa laro. Mukhang pinapabagsak kita. Bigla,
lumitaw si Mordecai sa isang puting balabal sa kabilang panig ng napakalaking chessboard. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga bituin at mga planeta sa likuran niya ay nagmamadali patungo kay James. Sa isang serye ng mga malulutong na tunog, maraming mga bituin at planeta ang bumagsak kay James, na iniwan ang kanyang katawan na natatakpan ng siksik na madugong sugat. Galit na galit si James sa mga underhanded na taktika. Ang pagkalat ng kanyang mga bisig, pinakawalan niya ang isang kakilakilabot at nakasisilaw na enerhiya ng itim, puti, lila, at ginto, na bumubuo ng isang napakalaking vortex na hindi pinupukaw ang mga umiikot na bituin sa paligid niya. Buksan. Biglang sumigaw si Mordecai. Ang mga bituin, na pinigilan ni James, ay nagbago sa mga piraso ng chess ng pilak, na nahuhulog sa malaking chessboard at bumubuo ng tatlong napakalaking, parang buhay na puting mga dragon. Nakakatakot ang kanilang aura, na sinamahan ng mga dragon roars, na para bang maaari silang lumukso sa board sa anumang sandali, na nagdadala ng napakalawak na pagkawasak. Ha ha ha, tumawa si Mordecai kay James. Brat, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi ako mapipigilan sa Zereus chessboard. Hindi mahalaga kung mayroon kang pagsasama ng tatlong kayamanan, ang 5 pagsasama ng mga espiritu, ang walang hanggan na katawan, o ang panghuli katahimikan, kailangan mong yumuko dito. Tunay na hindi ito inaasahan. Kahit na ang Wait Arapat at Dylan ay hindi maglakas loob na pumasok sa Zereus chessboard, gayon pa man ay nang-ahas kang mag-barge. Tunay na mas tanga ka kaysa kay Dylan. Itinuro si James, nagpatuloy si Mordecai, James Caden, di ba? Kukunin ko ang iyong walang hanggan na katawan para sa aking sarili. Habang nagsalita siya, ang tatlong napakalaking puting dragon sa chessboard ay umungol ng matindi at sinisingil ng diretso kay James. Sa kanyang sorpresa, si James ay hindi dodged o lumipat. Ang mga dragon ay nakabalot sa kanya at agad na nilamon siya ng buo. Si Mordecai, na handa para sa isang mabangis na labanan, ay biglang natigilan. Hindi siya makapaniwala na si James, isang master ng walang hanggan na katawan at ang panghuli katahimikan, ay bumagsak ng napakabilis, kahit na hindi tumatagal ng 100 gumagalaw. Hindi tama ang isang bagay. Malalim na sumimangot si Mordecai. Kahit na si Dylan ay kusang naging tagasunod niya. Hindi siya maaaring mahina. Habang nagsalita siya, nagpadala siya ng isa pang eerie beam ng ilaw patungo sa magkakaugnay na puting mga dragon, na ginagawang mas marahas at mas mabilis sa kanilang mga paggalaw. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maiisip ang anumang bakas ng aura ni James, na parang hindi pa siya nakapasok sa laro. Ang hindi inaasahang tagumpay na ito ay hindi nagdala kay Mordecai ng anumang kagalakan. Sa halip, nakaramdam siya ng isang hindi pa naganap na pakiramdam ng hindi mapakali. Napapikit ang kanyang mga kamao, tumingin siya sa paligid ng warily, isang lumalagong pakiramdam ng takot na nasa loob niya. Makalipas ang ilang sandali, ang isang nasusunog na pulang bituin ay biglang lumipad mula sa harap niya at nagmamadali patungo sa kanya sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Tulad ng malapit na niyang hampasin ito, ang bituin ay nagbago sa isang nagninangas na pulang chess piraso at nakarating sa napakalaking chessboard. Ano ito? Nagbago ang mukha ni Mordecai, ang kanyang mga nerbiyos ay nakaunat sa limitasyon. Sa susunod na sandali, higit pa at mas maraming nasusunog na pulang bituin ay lumipad mula sa lahat ng direksyon. Nagbago sila sa mga piraso ng chess at nakarating sa board, na bumubuo ng isang kakaibang pagkubkob. Kasunod nito, ang pagkubkob, napapaligiran ng itim, puti, lila at gintong enerhiya na mabilis na nakakonekta sa isang linya, na naglalabas ng isang hindi kapani-paniwalang nakasisilaw na ilaw. Sinamahan ng tatlong malakas na dragon roars, ang tatlong napakalaking puting mga dragon na nakagambala kay James ay agad na nawalo ng ilaw na umuusbong mula sa chessboard. Pagkatapos, isang gwapong figure ang lumakad mula sa chessboard, ang kanyang katawan ay kumikinang na may banal na ningning, isang kamay sa likuran ng kanyang likuran. Pinalawak ni Mordecai ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa paningin na ito. Imposible, ito ay ganap na imposible. Walang makakaligtas sa aking pagbuo ng Hell Ion, kahit na ang Wait Arapat o Dylan ay muling sinaksak niya ang kanyang mga kamay, na nagpapadala ng hindi mabilang na mga eerie beam ng ilaw, na nakabalot sa lahat ng mga bituin, na mabilis na bumubuo ng isang napakalaking bola ng ilaw, na itinuro niya ng diretso sa kumikinang na figure.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7348. Boom! 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 Ang isang serye ng walang katapusang pagsabog ay sumabog habang ang cluster ng bituin ay sumulpat sa gwapong figure, na nanginginig ang buong kalangitan ng bituin. Matapos tumigil ang mga pagsabog, lumitaw muli ang figure at pinindot patungo sa Mordecai. Hindi ito maaaring. Si Mordecai ay lubos na natatakot. Inilabas niya ang hindi mabilang na mga welga ng palad habang mabilis siyang umatras, ngunit wala silang epekto sa papalapit na figure. James Caden, ikaw ba ay isang landas o isang demonyo? Tinuro niya ang walang tigil na figure at sumigaw sa gulat, ito ang aking Zereus chessboard. Paano ka? Sa isang swish, si James Afterimage ay agad na lumitaw sa harap ng Mardoko. Habang sinubukan niyang tumalikod at tumakas, hinawakan siya ni James ng buhok at ibalik siya. Sir Mordecai, nawala ka. Si Mordecai ay natitisod at nahulog sa walang bisa, nakahiga doon at nakatingin sa matataas na James. Natakot siya sa kanyang mga wits. Ang presensya ng binata na ito ay kumalas sa kanyang pag-unawa sa Taoism, na naghahatid ng isang suntok na nagdurog ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng isang hiyawan, si Mordecai ay nag-scrambled sa kanyang mga paa. Paano mo ito nagawa? Kamay muna sa taya. Marami kaming oras upang makipag-usap. Pinahaba ni James ang kanyang kamay kay Mordecai. Sa ilalim ng matalim na titig ni James, nag-atubili siyang nagbigay ng pen and the scroll. Kinuha sila ni James at sinuri silang mabuti. Ang panulat ay kumikinang ng napakatalino, na puno ng malakas na kapangyarihan ng Waltraud, na tila may kakayahang kontrolin ang buong kaharian ng Hilf. Ang pag-scroll, nagliliyab ng itim at puting ilaw, hangina ng mahina, halos buhay, at pinalabas ang isang hangin ng misteryo. Tiningnan ni Mordecai ang mga item sa kamay ni James na may panghihinayang. Ito ang wala sa neon pen at ang zirconia path scroll. Hindi na kailangang ipaliwanag, alam ko, nag-ambala si James. Ang wala sa neon pen na sinamahan ng zirconia path scroll ay maaaring muling isulat ang kapalaran, buhay, kamatayan, kapalaran, at pagdurusa ng anumang banal na pagiging nasa Hilf Realm. Natigilan si Mordecai. Alam mo rin iyon. Kinuha ni James ang wala sa neon pen at isinulat ang pangalang Quattro sa zirconia path scroll, pagkatapos ay nakaimbed ang isang mahalagang inscription sa Quattro. Agad na, isang lilang gintong ilaw ang sumabog, at ang imahe ng Quattro, na may ulo ng baboy at katawan ng tao, ay lumitaw sa walang bisa. Sa tabi nito, lumitaw ang ilang mga linya ng teksto, na nagdedetalye ng kasalukuyang base ng paglilinang ng Quattro, kapalaran, at pagdurusa. Nang makita ito, sinabi ni James, matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang pigi na ito ay hindi nagpakita ng maraming pagpapabuti sa paglilinang at lakas. Kailangan niya ng ilang presyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang panulat upang baguhin ang Quattro Eason Cultivation Base, kapalaran, at pagdurusa. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang imahe ng Quattro sa walang bisa ay nagbago sa isang sinag ng ilaw at binaril sa mundo ng chessboard, na wala siya ng walang kalakalan. Nasaksihan ito, nagulat si Mordecai. Alam mo talaga kung paano gamitin ang mga kataas-taasang kayamanan na ito, at pinangangasiwaan mo ang mga ito ng madali. Ikaw ba ay isang muling pagkakatawang tao ng Wait Ara Soremsie? Inalis ni James ang panulat at mag-scroll. Sinabi niya ng may ngiti, sino ang iyong pinaglaruan? Ikaw ang muling pagkakatawang tao ng Wait Ara Soremsie na iyong buong pamilya. Si Mordecai ay nakuha. Ngunit nanalo ka ng mga kayamanan ng wala. Paano ka maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Lumingon si James at sinuri ang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7349. Ang Zereus chessboard ay kahanga-hanga. Mula ngayon, akin ito, kasama ka. Habang nagsalita siya, kumalas siya sa kamay. Ang malawak na starry sky rippled, at ang eksena ay lumipat. Siya at si Mordecai ay lumitaw sa pangunahing bulwagan. Sa pamamagitan ng isang ilaw ng ilaw, ang nakasisilaw na chessboard sa walang bisa ay agad na nahulog sa kanyang mga kamay. Hindi ito maaaring. Nagpanik si Mordecai. Akin iyon. Paano mo? Iyo. Ibinigay ni James ang chessboard kay Mordecai. Tumawag ito at tingnan kung tumugon ito sa iyo.
Ang mukha ni Mordecai ay twitched. Nagmamadali siyang nagsagawa ng isang spell, naglalabas ng isang nakapangangilabot na ilaw na tumama sa chessboard, ngunit walang reaksyon. Ito ay imposible. Hindi ito totoo. Sigaw ni Mordecai. Ang aking Zereus chessboard ay hindi makontrol sa iyo. Ito ay dapat na isang ilusyon. Ang panonood ng halos hysterical Mordecai, Tai, Emperor Tapia, at Dylan ay nagpalitan ng mga sulyap at nagsiwalat ng mga kakaibang ekspresyon. Sir Mordecai, alam mo lamang na ang Zereus chessboard ay nasa ilalim ng iyong kontrol, dahan-daang sinabi ni James. Gayunpaman, hindi mo kailanman isinasaalang-alang kung saan ito nanggaling. Tumangala si Mordecai sa pagkabigla. Ang Zereus chessboard ay nilikha ng Diyos ng Kailoros ng Garuda nang siya ay nagbago ka, sinasadya na sinabi ni James. Ang pinakamalakas na aspeto ng chessboard na ito ay hindi ang tatlong laro ng Dragon's Chess na iyong pagmamanipula, ngunit ang pamamaraan ng Garuda. Sa iyong lakas, maaari mo lamang kontrolin ang tatlong laro ng Dragon's Chess. Kaya, nang masira ko ang laro, ang Zereus chessboard ay hindi na nasa ilalim ng iyong kontrol. Tungkol sa kung paano ko nalaman, ipinahayag ni James ang isang nakangiti-ngiti. Ito ay dahil nagtataglay ako ng puso ng Kailoros Supreme. Naririnig ito, tila may naiintindihan si Mordecai. Bumagsak siya sa lupa sa pagsasakatuparan. Nangangahulugan ito na kinain ni James si Franna Dimmer. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit napakalakas ni James. Ni ang Wait Arapath o Dylan ay hindi nang ahas na pumasok sa Zereus chessboard, gayunpaman ay pinangasiwaan niya ito ng madali. Bukod dito, hindi niya kailanman kinuha ang inisyatibo upang atakehin o kahit na ipagtanggol ang kanilang mga kamakailang nakatagpo, ngunit nawala pa rin si Mardo. Tila ang lakas ni James ay umabot sa isang hindi masasabing antas. Tumingin si James sa mga nakapalibot na Diyos. Lahat, kailangan kong pumunta sa pag-iisa at pinuhin ang dalawang kayamanan ng wala. Sa panahong ito, galugarin ang harap ng 20 bulwagan at anggit ng 20 bulwagan upang makahanap ng mga pagkakataon at pagbutihin ang iyong lakas. Maaari ka lamang magpasok sa sandaling makontrol ko ang huling 20 bulwagan at bawat isa sa 10 bulwagan sa silangan at kanluran. Gayunpaman, tandaan ito ng mabuti. Kung nakatagpo ka ng mga bagong kaaway, huwag makisali sa kanila. Bumalik dito, at hahawakan ko ito. Ang mga Diyos at powerhouse ay nagpalitan ng mga sulyap at tumanggo sa kasunduan. Kailan tayo pupunta sa pangunahing dojo ng Wait Arapath? Tanong ni Dylan. Malapit na. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits. Tuldok. Kapag na-fuse ko ang mga kayamanan na ito at lahat kayo ay may lakas para sa pangwakas na pagdinig sa labanan, binuksan ng mga Diyos ang kanilang mga bibig ngunit pinigilan ang kanilang mga salita. Kung ikaw ay lumalaki na walang tiyaga, ang tatlong mga Diyos ng Kailoros ay dapat na higit pa, sabi ni James nang may ngiti. Gayunpaman, mayroon kaming dalawang panauhin upang tanggapin bago iyon. Ang mga Diyos ay nakakagulat, tungkol sa mga panauhin ngunit nagdesisyon sila na huwag abalahin si James at nagkalat, nanonood habang nakaupo siya ng cross-legged sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7350. Master, sino pa ang lumayo mula sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath? Tinanong ni Lysia si James sa pamamagitan ng paghahatid ng boses. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata at mahinahon na sumagot, ang iyong mga dating kaibigan, ngunit hindi ko matukoy kung sila ay mga kaibigan o kaaway. Si Lysia ay nakuha at agad na lumitaw mula sa puwang ni James. Nakatitig kay James, pinag-isipan niya ng mahabang panahon ngunit hindi pa rin ito maisip. Bigla, hinawakan ni James ang kanyang kamay, at tatlong bola ng enerhiya ng kaluluwa, kumikinang na may lilang gintong ilaw, lumitaw mula sa kanyang katawan at lumulutang bago si Lysia. Ito ang mga kaluluwa ng Wesley, Taichu, at Zabat, sigaw ni James. Pinanganib nila ang kanilang buhay upang mailigtas ako kapag nahulog ako sa kadiliman. Ang mga ito ay tunay na maaasahan at mapagkakatiwala ang mga kaibigan. Natigilan si Lysia. Master, ikaw, ipinagkatiwala ko sa iyo ngayon, dahan-daang sinabi ni James. Sobrang sinakripisyo nila at hindi na sila magdusa. Dadalhin mo sila, kasama si Yuka, at iwanan ang Huya Palace. Bumalik sa mahusay na lupang pangkasaysayan at huwag magtagal sa Zymergy.
Habang nagsasalita siya, bahagyang nag-squint si James. Ang pag-alis ngayon ay dapat na pinakaligtas na oras dahil ang lahat ng mga powerhouse at mga Diyos na maaaring magbanta sa iyo na nasa Huya Palace. Nagulat si Lysia. Master, pinalayo mo ako sa napakahalagang sandali na ito. Dapat kang pumunta, mahigpit na sinabi ni James. Ang mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga lupain at ang mga kapatid ng mahusay na lupain ng historial ay nangangailangan sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng pagtiwala sa kanila sa iyo maaari ba akong maging madali? Ang mga salitang ito ay tunog tulad ng isang pangwakas na palm, na ginagawang pakiramdam ni Lysia ang isang walang uliran na pakiramdam ng krisis. Naisip niya kung walang tiwala si James sa pag-agaw ng Huya Palace at ang landas ng pagtukoy sa landas. Kung tunay na naisip niya ito, ang labanan na ito ay napapahamak. Sa pag-iisip nito, biglang itinaas ni Lysia ang kanyang ulo. Master, nakalimutan mo na ba ang aming panunumpa? Ngayon ay hindi ang oras para sa impulsiveness, mahinahon na sinabi ni James. Lysia, tandaan, hindi ka na lamang ang Soremsia ng kataas-taasang Kailoros, ngunit isang nasa salat na pagkatao na maaaring makontrol ang kanyang sariling kapalaran. Bukod dito, hindi ka na ang aking pangalawang katawan, ngunit nakakonekta ka pa rin sa akin sa puso at kaluluwa. Nag-aalala si Lysia. Kung gayon dapat nating, kumala si James ng kanyang kamay at nagbuntong hininga. Makinig ka muna sa akin. Ang magandang mukha ni Lysia ay nagpakita ng pag-igting. Dahan-daang nagsalita si James. Ang labanan para sa Huya Palace ay dapat na diretso. Una naming inaasahan na haharapin lamang ang Emperor Kadir, at nagkaroon ako ng 70% na pagkakataon na manalo. Ngunit ngayon, ang tatlong mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan ay namagitan, at ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay naghahawak sa aking asawa. Ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay naglalayong sa akin. Kung ito ay Xanadu Realm o Health Realm, lahat ng mga Diyos ay nagtipon. Ito ay magiging isang labanan upang matukoy ang kapalaran ng Health Realm at ang kapalaran ko at ng aking asawa. Kung kinokontrol natin ang ating kapalaran o napapailalim sa iba ay dapat magpasya sa epikong labanan na ito. Gayunpaman, laban sa mga makapangyarihang kaaway, maaaring hindi ko matalo ang mga ito kahit na sa pagsasama ng mga kayamanan ng iyo, ang 5 pagsasama ng mga espiritu, ang walang hanggan na katawan, at ang panghuli katahimikan. Sa kritikal na sandaling ito, kung maaari mong bantayan ang mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga lupain at ang mahusay na lupang pangkasaysayan sa tulong ng Taichu at Atrabela, maaari kong labanan ang mga kaaway ng walang pag-aalala. Matapos marinig ito, bumagsak si Lysia. Master, tandaan, same time na sinabi ni James, kapag bumalik ka sa mahusay na lupang pangkasaysayan, ang unang prioridad ay upang palakasin ang espiritual na patunay. Pagkatapos, gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan upang mabuo ang iyong walang kabuluhan na porma sayon, tinitiyak na ang napakaraming mga lupain at ang mahusay na lupang pangkasaysayan ay hindi apektado ng digmaan sa Zymergy. Inalis muli ni James ang kanyang kamay, at isang espiritual na Providence Pearl ang pumasok sa katawan ni Lysia. Ang katawan ni Lysia ay nanginginig at agad na nagniningning ng nakasisilaw na ilaw. Ang kanyang lakas ay lubos na tumaas. Ipinagkatiwala sa iyo ang espiritual na Providence na perlas. Ikaw ang magiging banal na emperador sa napakaraming mga lupain, na may kakayahang pagpapakilos ng lahat ng mga mapagkukunan at kapangyarihan. Sa pagtingin sa kanyang sarili, walang pakiramdam si Lysia. Nagkaroon lamang ng kalungkutan sa puso. Ipinagkatiwala ni James kahit na ang espiritual na patunay sa kanya, na malinaw na naghahanda para sa kanyang pagtatapos. Nagtataka siya kung maaari ba siyang makaharap sa isang bagay na kapos-palad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7351 That. Imposibleng. Nakamit ng Master ang 3 pagsasama ng kayamanan, ang 5 pagsasama ng espiritu, ang walang hanggan na katawan, at ang panghuli katahimikan. Maaari pa niyang i-fuse ang 4 na kayamanan ng Huya Palace ng walang kabuluhan at gumamit ng lahat ng 8 kapangyarihan ng mga bulwagan. Bukod dito, ang Master ay nagtataglay ng Kailoros Supremist Cultivation Heart. Sa lahat ng pinagsama, ang kanyang kapangyarihan ay magiging katumbas ng isang Diyos na Kailoros. Siya ay magiging ganap na walang kapantay sa kaharian ng health, pag-iisip ni Lysia.
Dapat kang magmadali at pumunta ngayon. Hindi na iwan ang oras, hinimok ni James. Nagtatakda ako ng isang pagbuo ng teleportation sa labas ng bulwagan upang ilipat ka rito. Maghintay. Inayos ni Lizzie ang tingin niya kay James. Arched ang mga browser ni James. Mayroon bang ibang bagay na hindi ka sigurado? Kumusta naman ang iba? Tanong ni Lizzie. Kung umalis kami ni Yuka, ano ang tungkol sa Taiyi, Yasmina, Harper, at iba pa? Nanatili sila, sagot ni James. Bakit, bagaman? Sinabi ni Lizzie sa isang nakataas na boses. Lahat sila ay nananatili, kaya bakit kailangan kong? Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko, pinutol siya ni James. Sandali na natigilan si Lizzie. Ang mga salitang iyon ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa isang paraan, ipinapahiwatig ni James na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga nasa paligid niya maliban kay Lizzie. Maaaring may ilan na may kadudad ang pag-uugali sa kanilang mga kasama. Kung ang kanyang mga hinala ay matupad, si James ay mapipilitang harapin ang kanyang kaaway habang kinakailangang magbantay sa lahat ng mga traidor. Master, lahat sila ay tumulong kapag ikaw ay naghihirap mula sa demonyo, nagsimula si Lizzie. Si Morgoth ay kasama namin sa pamamagitan ng iba't ibang mga paghihirap at mga hurdles, nag-ambala si James. Gayunpaman, hindi ko siya hinayaan. Sigurado ako na masasabi mo kung bakit ko ginawa ang pagpapasyang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lizzie. Sinasabi mo ba na ang Morgoth ay isa sa dalawang panauhin? Upang maging tumpak, siya ay nihilos, sabi ni James. Ipinikit ni Lizzie ang kanyang mga mata. Alam niya na si Morgoth ay nihilos. Alam niya ito mula sa sandaling siya ay unang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay James ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Morgoth. Hindi mapigilan ni Lizzie ngunit magtaka kung paano ito nalaman ni James. Sige, bumantong hininga si James. Lizzie, oras na upang pumunta ka. Binuksan ni Lizzie ang kanyang mga mata at inilagay ang tingin kay James. Bigyan mo ako ng yakap. Napangiti ang mukha ni James. Pinahaba niya ang kanyang mga braso. Lumabas si Lizzie kay James at mahigpit na niyakap siya. Tulad ng sasabihin niya sa isang bagay, nadama ni Lizzie ang isang bagay na tulad ng isang stick na nakalagay sa kanyang kamay. Huwag sabihin kahit ano, bulong ni James sa tabi ng kanyang tainga. Kunin mo ito. Hindi mo masabi sa kanino ang tungkol dito dahil nakataya ang sekta ng Destiny. Kapag mas masahol pa ang pinakamasama, ito ang magiging leverage na magagamit natin upang masecure ang katinoan ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang at ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Ang kamay ni Lizzie ay nanginginig ng bahagya. Ipinagkatiwala ni James si Lizzie sa mga gawain na maaaring magpasya ang kanyang kapalaran mula rito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napagtanto ni Lizzie kung magkano ang tiwala sa kanya ni James at ang halaga ng responsibilidad niya sa kanyang mga balikat. Sige yaw ay dapat bitawan ngayon. Magagalit ang asawa ko kung yakapin mo ako ng matagal. Nagbiro si James at hinayla ang sarili. Pagkatapos, pinakawalan niya si Yuka. Master, bakit mo ako nakalap? Nagreklamo si Yuka. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa sa likuran ko? Nagbim si James sa kanya. Mula ngayon, kailangan mong makinig sa Lizzie. Pagdating ng oras, ibabalik kita muli sa iyong Panginoon bago pa man tumugon si Yuka na mag-cast ng isang layer ng purplish gintong ilaw sa kanya. Matapos ang isang huling sulyap kay James, kinuha ni Lizzie si Yuka habang siya ay lumipad sa labas ng bulwagan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7352. Isang maliwanag na ilaw ay sumabog sa labas ng bulwagan sa isang maikling sandali. Huminga ng malalim si James. Kasama sina Lizzie at Yuka, hindi na kailangang mag-alala si James tungkol sa kanilang kaligtasan. Maaari na siyang tumuon sa pag-fusing ng apat na kayamanan ng wala at pagpapabuti ng kanyang mga kapangyarihan. Ipinagpalagay ni James ang isang nakaupo na posisyon habang nag-aalis sa kalagitnaan ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binigkas ng tahimik ang mga chants. Unti-unti, tatlong kayamanan ng walang kabuluhan ang lumitaw mula sa katawan ni James, isa-isa. Ang Wuya Demon Slayer Sword, the Notlinus Neon Pen, at ang Zirconia Path Scroll ay mabagal, na impluwensyahan ng itim, puti, at purplish ginto.
ang mga energies na sumisikat mula sa katawan ni James. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang kapangyarihan ng Waltraud na nakapaloob sa bawat kayamanan ng walang kabuluhan ay patuloy na dumadaloy patungo kay James sa maraming dami. Kalaunan, si James ay nakapaloob sa isang siksik na layer ng gas. Kasabay nito, isang napakalaking porma sayon na binubuo ng napakalawak na halaga ng mahalagang enerhiya na nabuo sa paligid ng bulwagan. Sumama si James ng tatlong primordial na espirito sa susunod. Ang bawat espirito ng primordial ay pumasok sa isang kayamanan. Noong nakaraan, ang Wuya Demon Slayer Sword ay nahiwalay sa 9 na bahagi. Minsan din itong pinaninirahan ng espirito ng kaluluwa ng Waytara. Dahil dito, walang espirito ng espada ang matatagpuan sa loob ng Wuya Demon Slayer Sword, na imposible para sa mga kapangyarihan ng Taybak na ganap na mailabas. Sa makatuwid, inilagay ni James ang isa sa kanyang mga primordial na espirito sa loob ng Wuya Demon Slayer Sword upang kumilos bilang espirito ng espada nito. Makakatulong ito kay James na makakuha ng ganap na kontrol ng Taybak. Sa kabilang banda, ang isa pa sa mga primordial na espirito ni James ay naabak sa sandaling pumasok siya sa wala sa Neon Pen. Ito ay madilim at eerily tahimik sa loob ng wala sa Neon Pen. Ang espirito ng primordial ay nadama na parang nakatayo siya sa gitna ng isang itim na butas. Kapag ang primordial espirito ni James ay nagtapon ng Hadoufen energy sa isang tiyak na direksyon, ang enerhiya ay tila nag-aalis at mawala sa lalong madaling panahon pagkatapos. Paano ko makokontrol ang malawak na puwang na ito? Bigla, si Thunder ay nakipag-away sa puwang sa itaas ng primordial spirit. Isang labis na halaga ng kapangyarihan ng Waltraud ang naligo sa primordial espirito ni James sa susunod na instant. Ang espirito ng primordial ay nagpakawala ng isang nakapangangilabot na sigaw habang siya ay naparalasado ng sakit sa pagdurog. Maging ang tunay na James ay naapektuhan, grimacing at writhing sa sakit sa labas ng wala sa Neon Pen. Noon lang, isang ginang ang lumitaw sa malayo at binaril sa walang saysay na Neon Pen. Sa kanyang tulong, ang kapangyarihan ng Waltraud na kumapit sa primordial na espirito ni James ay unti-unting pinasabog ng malakas na hangin. Ang paggamit ng iyong mga primordial na espirito bilang kapalit ng mga espirito ng kayamanan na ito ay isang magandang ideya, aniya. Gayunpaman, mas mahusay na patayin mo muna ang umiiral na espirito. Hindi ka ba sang-ayon? Kung hindi man, paano ka makakakuha ng ganap na kontrol sa primordial espirito ni James na tinanong, kung saan makakahanap ng umiiral na espirito. Itinaas ng ginang ang kanyang kamay at hinawakan sa hangin. Dahan-dahan, ang isang form na tulad ng tao ay lumitaw mula sa masa ng kapangyarihan ng Waltraud na pinasabog ng mas maaga. Ang form ay nagpupumilit sa lahat ng lakas nito, umuusbong at mapanlinlang na menacingly. Ang primordial na espirito ni James ay nagbigkas ng, maaari kong maramdaman, isang pamilyar na Eurythrem na tama ang bagay na iyon, tumanggo ang ginang. Ito ay isa sa mga espirito ni Waytara. Naniniwala ako na may isa pa sa Zirconia Path Sorrel. Maaari ba nating patayin ito na tinanong ng primordial na espirito ni James? Siyempre, sagot ng ginang na may buntong hininga. Naghihintay ito sa amin na patayin ito upang makabalik ito sa espirito ng kaluluwa ng Waytara Path at idagdag sa kanyang mga kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7353. James's primordial spirit ay tumingin sa ginang na may pinalawak na mga mata. Frana, bakit hindi mo ito sinabi sa akin kanina? Tilang ito naiisip ngayon, sagot ni Frana na may isang medyo awkward expression. Maaari lamang akong magbahagi ng impormasyon sa iyo kung alam ko ito ng maaga. Ang primordial espirito ni James ay ngumiti ng Riley, hindi inaasahan ang sagot na iyon. Tinanong niya, kung hindi ko ito papatayin. Kung gayon hindi mo lubos na makontrol ang wala sa Neon Pen, sagot agad ni Frana. Naturally, hindi mo rin magagawang magamit ang lahat ng mga kapangyarihan nito. Ang primordial espirito ni James ay sumingit. Dapat ay pinlano ito ni Waytara. Siya ay talagang tuso at calculative. Patayin mo lang ito, sigaw ni Frana. Ang pagpapalam sa ito ay maaaring magdala sa amin ng mas maraming problema sa hinaharap. Mag-aaksaya ka rin ng isang mahalagang tool.
Ang primordial espiritu ni James ay nagbago sa isang magaan na tibak at binaril patungo sa espiritu ng Wait Arapath. Sa pamamagitan ng malakas na boom, ang ilaw na tibak ay tinusok at sinira ang espiritu, na mabilis na nagbago sa isang masa ng kapangyarihan ng Waltraud. Ang Mass of Waltraud Power ay nag-iwan ng walang kabuluhan na neon pen at nakatakas mula sa bulwagan kung saan mabilis si James. Ang isang katulad na sitwasyon ay naganap sa loob ng Zirconia Path Scroll, at ang espiritu ay tinanggal din. Matapos makuha ang kontrol ng lahat ng tatlong kayamanan ng wala, isinama ni James ang Wuya Demon Slayer Sword sa kanyang kanang braso. Pagkatapos ay isinama niya ang wala sa neon pen sa kaliwang paa at ang landas ng Zirconia ay nag-scroll sa kanyang dibdib. Bilang karagdagan sa mga kapangyarihan ng peste ng historial, si James ay nagmamay-ari ngayon ng lahat ng apat na kayamanan ng mga kapangyarihan ng wala. Bukod dito, ang kanyang walang hanggan na katawan ay pinahusay mula sa antas ng 2 hanggang antas ng 5. Mula sa kanyang panlabas na hitsura, ang iba ay hindi masasabi na si James ay isang mahusay na magsasaka. Gayunpaman, nang itinaas ni James ang kanyang kamay, nagtapon siya ng isang alon ng mahalagang enerhiya na agad na lumusot sa porma sayon. Ang mahalagang enerhiya ay nagbago ng hitsura ng 20 bulwagan sa likod ng Wuya Palace at ang 10 hall sa magkabilang panig ng Wuya Palace. Habang tinitingnan ni James ang bago siya sa kasiyahan, sinimulan niyang marinig si Hemorrhage Choklang sa kanyang ulo. Master, masaya ito. Ang scroll na ito ay kawili-wili. Tumigil ka sa pagtulak sa akin. Gusto kong tumayo sa parisukat na ito, sumunod ang tinig ni Fennec. Sinusuri sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa espiritu, natagpuan ni James na sina Hemorrhage at Fennec ay huminto sa paligid ng Zirconia Path Scroll. Ang mga parisukat na ipinakita sa scroll ay kumikinang na may magagandang ilaw. Ipinapaalala nito kay James ang isa sa kanyang pinakamahusay na mga kasanayan sa lagda, ang porma sayon na nilikha niya ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, isasagawa ni James ang pagbuo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan bilang isang pundasyon. Pagkatapos ay isasama niya ang lahat ng mga kasanayan sa lagda na pinagkadalubhasaan niya sa pagbuo upang palakasin ang potensyal nito. Maaaring gamitin ni James ang partikular na kasanayan na ito upang patayin ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ang kahinaan ng pagbuo ay ang hadlang nito ay sa halip mahina. Ang target na nakulong sa loob ng porma sayon ay madaling makatakas kung nalaman nila ang isang paraan upang sirain ang hadlang. Nagtataka si James kung maaari siyang lumikha ng isang na-upgrade, mas malakas na bersyon ng kanyang porma sayon sa pamamagitan ng paggamit ng Zirconia Path Scroll bilang batayan at isinasama ang lahat ng kanyang mga kayamanan at kasanayan sa lagda. Hindi lamang siya nagtataglay ng mga kapangyarihan sa itaas ng antas ng ranggo ng Declan Mahayana, ngunit si James ay mayroon ding 2 pangunahing selves na may ranggo ng Zender. Magkakaroon siya ng isa pa. Napakahusay na sandata kung maaari siyang lumikha ng isang porma sayon na tulad nito. Tinanggal ang kanyang ulo na updive ang kanyang mga mata. Tama iyon. Kailangan ko ng isang bagong porma sayon dahil nahaharap ako sa mga makapangyarihang kaaway. Kung ito ay Xanthocus, ang mga Diyos ng Kailoros, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath o Nihilos ay makakaranas ka ng impyerno sa sandaling ipasok mo ang aking porma sayon. Pinahaba ni James ang kanyang mga bisig, at maliwanag, sagradong ilaw na nagmula sa kanyang katawan sa susunod na instant. Kasabay nito, ang kanyang paligid ay patuloy na lumilipat at nagbabago na parang may pinindot ang pindutan ng mabilis na pasulong upang laktawan ng maaga. Ang malakas na panginginig ay umalog sa Wuya Palace. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7354. Ano ang nangyayari sa lugar kung nasaan ang 80 bulwagan? Nakakaramdam ako ng mga panginginig na nagmula doon. May nararamdaman. Maaari bang ang isang tao ay pinamamahalaang upang sakupin ang 80 bulwagan ng Wuya Palace sa isang maikling panahon? Isang malaking palasyo na lumulutang sa hangin sa isang lugar na mataas sa itaas ng 80 bulwagan. Sa pamamagitan ng mga nakaumbok na mata, pinanood ni na Quintinus at Amos kung ano ang nangyayari sa ibaba mula sa palasyo sa hangin. Ang kanilang mga panga ay nakabukas. Wala namang sinabi si Jeffrins, ngunit malinaw na nagulat din siya. Ito ay James Caden. Dapat siya sa kanya. Sigaw ni Quintus.
Siya ang nag-iisang tao sa lahat ng realm ng health na maaaring gawin ito. Slap! Si Quintus ay hinagis sa sahig habang malakas na sinampal siya ni Quintinus sa mukha. Manahimik ka, mababa ang scam mo. Sa palagay mo ba ay mula lamang sa health realm ay maaaring gumawa ng isang bagay na tulad nito? Dapat itong maging isang palatandaan na bumalik ang Wait Ares Sorumcia. Tinakpan ni Quintus ang kanyang namamaga na pisngi at tumahimik, hindi matapang na makipag-usap muli. Kung ito ay Sorumcia ng Wait Ara, ang mga bagay ay magiging mahirap para sa amin, sabi ni Amos, na tinitingnan ang direksyon ni Yefrins. Dapat ba tayong umalis at humiga sa ngayon? Inayos ni Yefrins ang kanyang titig sa 80 bulwagan, na lumipat sa posisyon at nagsimulang mabagal ang pag-ikot. Isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Waltraud na nagmula sa mga bulwagan. Nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng takot. Talagang nais ni Yefrins na ito ang ginagawa ng Wait Ares Sorumcia. Kung ito ay si James sa halip, kakailanganin nilang i-brace ang kanilang mga sarili para sa isang mabangis, madugong labanan sa lalong madaling panahon. Yefrins, si Quintinus ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Dapat ba akong magtungo doon upang suriin kung ano ang nangyayari? Nanatili kami rito, sagot ni Yefrins. Hindi namin ma-access ang Wait Ara Dojo, ang makasaysayang palasyo. Gayunpaman, ang Taiyi Mountains at Tapia Mountains sa likuran namin ay magsisilbing madiskarteng lokasyon kung magpasya tayong atakehin o ipagtanggol ang ating sarili sa susunod. Habang sina Quintinus at Amos ay tumahimik ng may pag-iisip, si Quintus ay nag-scrambled sa kanyang mga paa, nagmadali sa panig ni Yefrins, at mamulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Bigla, itim, puti, at purplish gold lights na naradiated mula sa mabilis na pag-ikot ng 8 bulwagan. Ang lahat ng mga bulwagan ay tumaas sa hangin ng sabay-sabay, na nagpapadala ng isang malakas na hangin na kasalukuyang panlabas habang sila ay umakyat. Kasabay nito, ang thunder rumbled bilang iba't ibang mga energies na maaaring mapunit sa halos anumang bagay na naikalat sa lugar sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng Waltraud. Maging ang palasyo ng Historial, kung saan ang tatlong mga Diyos ng Kailoros at Quintus ay, nagsimulang nanginginig ng marahas. Ang 80 bulwagan ay malapit nang mag-crash sa amin. Sigaw ni Amos. Yefrins, sisalaki ba tayo o babalik? Kailangan mong sabihin sa amin ngayon. Ay lalaban si Carousel. Bellowed si Quintinus. Bakit natin, tatlong mga Diyos ng Kailoros, ay tumakas mula sa ilang mga mababang nilalang mula sa health realm ng kabilang banda? Si Yefrins ay nakatitig pa rin sa 80 bulwagan na may isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Quintus ay nanginginig sa takot. Kapag ang umiikot na 80 bulwagan ay lumapit sa palasyo ng Historial, ang tatlong mga Diyos ng Kailoros ay naglagay ng kanilang kalasag na walang kalasag upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa malakas na hangin sa kasalukuyan. Ang Quintus ay maaari lamang cower sa likuran ni Yefrins upang humingi ng proteksyon. Ang bisyo na kasalukuyang hangin ay lumipat sa tatlong mga Diyos ng Kailoros at sumugod patungo sa palasyo ng Historial sa likuran nila. Pagkatapos lamang, ang maliwanag na ilaw ng Waltraud ay lumiwanag mula sa palasyo ng Historial. Ang mga blinding lights ay bumangga sa malakas na kasalukuyang hangin. Boom! 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 Ang mga alon ng mapanirang enerhiya ay hugasan sa tatlong mga Diyos ng Kailoros at Quintus halos agad. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7355. Sa isang bagay ng mga segundo, ang mga kalasag na walang kalasag na nabuo ng mga Diyos ng Kailoros ay nasira at nawasak. Kinuha ng mga Diyos ng Kailoros si Quintus at mabilis na bumaril sa hangin, lumayo mula sa kasalukuyang hangin at mga ilaw ng Waltraud. Umatras sa Tapia Mountains. Matapos sumigaw ng utos, kinuha ni Yefrins si Quintus at nagbago sa isang sinag ng ilaw, naglalakbay patungo sa isang bundok na matatagpuan sa likuran ng palasyo ng Historial. Mapahamak ito, sinumpa ni Quintinus, kung hindi para sa aking mga kapangyarihan na pinigilan, madali kong maduraj ang mga hanggal na bulwagan na ito at maging ang buong realm ng health. Hayaan mo na, hinawakan siya ni Amos ng braso. Ang dalawa sa kanila ay nagbago sa mga beam ng walang ilaw na ilaw at sumunod. Yefrins, sa sandaling iyon, ang isa pang napakalaking pagsabog ay sumabog sa gitna ng mga banggaan ng hangin sa kasalukuyan at ang ilaw ng Waltraud, nanginginig ang mga bakuran ng Wuya Palace.
Boom! 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 Ang ilaw ng Waltraud na nagliliwanag mula sa palasyo ng Historial ay unti-unting napapagana ang hangin na kasalukuyang nabuo ng 80 bulwagan. Sa kalaunan, ang ilaw ay kahit na nawawala ang mga 80 bulwagan. Ang lahat ng mga gusali ay na-raised sa lupa. Ang ilaw ng Waltraud na nakapaligid sa palasyo ng Historial ay lumabo at nawala ng ilang minuto. Ang lugar ay naging mapayapa muli, na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang isang kakaiba, mababang hum emanated mula sa isang malaking pag-ikot ng kumpas, kung saan ang 80 bulwagan ay tumayo ng mas maaga. Di nagtagal, isang napakalaking XWEM chessboard na kumikinang na may maganda, sagradong ilaw ay lumitaw mula sa lugar na iyon. Ang isang gwapong tao sa isang itim na balabal ay nakaupo sa cross-legged sa gitna ng chessboard. Ito ay si James. Habang ang malakas na hangin ay kumalas sa kanyang mahabang buhok, dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Dalawang beam ng itim at puting ilaw ang bumaril mula sa kanyang mga mata at patungo sa mahigpit na sarado ang pintuan ng palasyo. Thump, thump, thump. Matapos ang isang serye ng mga nakamute na thumps, ang palasyo ng Historial ay naglabas ng napakalawak na halaga ng ilaw ng Waltraud muli. Nakakaintriga. Ang ilaw ng Waltraud ay nasisipsip sa katawan ni James at ang XWAM chessboard sa ilalim niya sa pakikipag-ugnay. Ito ay tila gumawa ng mga ilaw na sumasalamin mula kay James at ang chessboard ay lumago ng mas maliwanag. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay at inihagis ang maraming mga ilaw ng taybak at mga ilaw ng peste sa direksyon ng palasyo ng kasaysayan. Ang ilaw ng Waltraud mula sa palasyo ng Historial ay tumindi ng kapansin-pansin bilang tugon sa mga pag-atake ni James. Gayunpaman, ang mga ilaw na ito ay mabilis na hinihigop sa katawan ni James at ang XWAM chessboard. Plano ni James sa paglikha ng isang bagong-bago, malakas na porma sayon. Upang gawin iyon, kailangan niyang sumipsip ng maraming lakas upang pinuhin ang XWEM chessboard at ang mga kapangyarihan ng scroll ng Zirconia. Ang dalawang item na iyon ay magiging mga pundasyon para sa bagong porma sayon ni James. Ang 8 bulwagan ng Wuya Palace, na kinontrol niya, ay hindi nagdala ng dami ng kapangyarihan na kailangan ni James. Sa kabilang banda, ang palasyo ng Historial, na dojo ni Wait Ara, ay nagtataglay ng pamantayan na hinahanap ni James. Ito ang lugar na naglalaman ng lahat ng mga kapangyarihan ng landas na umiiral sa oras ng Wait Ara Path. Gayun din, ang lahat ng mga cauldrons ng landas na may kaugnayan sa 49 na Taoism nang wala ay matatagpuan doon. Ang lahat ng mga kapangyarihang pinagsama ay maaaring halaga sa halos isang kapangyarihan ng Kailoros at marahil ay higit pa. Si James ay patuloy na sumasabog ng mga katulad na pag-atake sa makasaysayang palasyo na kung saan naman ay pinakawalan ang higit at higit pa sa kapangyarihan nito. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan ay lahat ay sinipsip sa XWEM chessboard. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang XWEM chessboard ay ganap na sisingilan ng kapangyarihan. Ang mga linya sa chessboard ay kumikinang ng maliwanag, na bumubuo ng maraming pantay-pantay, may kantab na mga parisukat. Ang bawat intersection ng mga linya ay may isang maliwanag na bituin na inilagay sa ibabaw nito. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng chessboard ng isang malakas na aura. Pagkatapos, pinagsama ni James ang Zirconia Path Scroll, na lumawak at pinahaba upang palibutan ang X-Word chessboard. Ang scroll ay nabuo ng isang pader ng itim, puti, at purplish gintong lakas sa paligid ng chessboard. Inulit ni James ang proseso upang mapahusay ang Zirconia Path Scrolls. Mga kapangyarihan at palakasin ang lakas ng kanyang hadlang sa porma sayon. Tulad ng mga kapangyarihan ng Zirconia Path Scroll ay halos na puno ng isang malakas na boses cam mula sa loob ng palade ng Historial. Ikaw ay walang kabuluhan na brute. Paano mo ipinapakita ang kataas-taasang landas tulad ng kawalang galang? Hindi ito katanggap-tanggap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7356. James ay tumingin sa direksyon ng boses at nakita ang isang form na tulad ng tao na nakatayo sa bubong ng palasyo ng kasaysayan. Unti-unti, naging malinaw ang hitsura ng tao. Ito ay isang taong may edad na may pulang buhok, nakasuot ng itim at puting balabal. Ang tao ay nagpalabas ng aura ng isang walang kapantay, pambihirang magsasaka, na naglalabas ng napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Waltraud.
Nakakatawa, tumayo lang siya roon, hindi tinangkang salakayin si James. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Tanong ni James. Ang taong nasa gitnang may edad ay sumingit, mayroon bang iba dito maliban sa iyo? Nagkibit-balikat si James. Sino ka? Ito ay Zbynek Zachias, ang kaliwang tagapagtanggol na nagsisilbi sa kataas-taasang landas. Ang lalaki ay sumigaw. Maaari kang gumamit ng anumang mga kasanayan o nangangahulugang kailangan mong makapasok kung balak mong makuha ang mga kayamanan sa loob ng palasyo ng kasaysayan. Hindi ka namin pipigilan na pumasok kung magtagumpay ka. Sa kabaligtaran, dapat kang sumuko at mag-iwan kung hindi ka makahanap ng isang paraan. Nakakahiya na gumamit ng isang murang trick na tulad nito upang magnakaw ng mga kapangyarihan ng palasyo ng kasaysayan. Kinutya ni James, Mister, ano ang mali sa akin na humiram ng ilan sa mga kapangyarihan na naiwan ni Wait Ara? Hindi ito tulad ng pagnanakaw ako sa iyo o sa lugar. Bakit ka nakakagulo tungkol dito? Nag-flip si Zbynek nang marinig ang mga pahayag na iyon. Inilipat niya ang taybak sa kanyang kamay, nagpapadala ng maraming pagsabog ng kapangyarihan ng Waltraud sa direksyon ni James. Sa kanyang pagkalito, ang lahat ng kapangyarihan ng Waltraud ay agad na hinihigop ng Zirconia Path Scroll bago pa sila makalapit kay James. Ang galit ni Zbynek ay sumabog. Malapit na siyang maglunsad ng pangalawang pag-atake kapag ang isa pang form na tulad ng tao ay lumitaw sa malapit at pinigilan siya. Kaliwa tagapagtanggol, huwag mag-abala sa mga panunuyan ng taong iyon. Sinusubukan niyang pukawin ka sa pag-atake sa kanya upang makuha niya ang iyong mga kapangyarihan ng Waltraud, sabi ng isang babaeng boses. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinapalagay nito ang hitsura ng isang magandang ginang. Pinahihit ni Zbynek ang kanyang tingin sa ginang at umungol, Lilibeth, ang taong iyon ay ganap na walang kahihiyan. Siya, huminahon. Inayos ni Lilibeth Zachias ang tingin niya kay James. Hindi namin maiiwan ang palasyo, at tutulungan lamang natin siya kung salakayin natin siya mula rito. Gayunpaman, siya ay isang napili. Hindi siya maiiwasang papasok sa palasyo balang araw. Pagdating ng oras na iyon, ito ang magiging huling araw niya. Tama ka, binaril ni Zbynek ang isang sulyap kay James. Halika kung maglakas loob ka, mag-asim ka. Hindi ko papayagan ang isang taong katulad mo na maging kataas-taasang landas na pinakawalan ni James ang isang malambot na buntong hininga pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad at magtapon ng maraming pagsabog ng enerhiya ng Hadofen patungo sa pintuan ng palasyo ng Historial. Pagkaraan ng ilang sandali, ang palasyo ng Historial ay nakabuo ng ilang mga pagsabog ng kapangyarihan ng Waltraud bilang tugon, na mabilis na nasisipsip sa scroll ng landas ng Zirconia. Sa oras na ito, kahit na si Lilibeth ay nawala ang kanyang cool na parehong Zbynek at Lilibeth ay hindi inaasahan na huwag pansinin ni James ang kanilang mga babala at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Ang kahihiyan na hindi pinansin ay labis para sa kanila. Sa kasamaang palad, sila ay natigil sa mga bakuran ng palasyo ng Historial, lamang na sumigaw kay James upang ipahayag ang kanilang galit at pagkabigo. Sa wakas ay tumigil si James sa pag-atake sa Historial palasyo nang ang scroll ng Zirconia Path ay napuno ng kapangyarihan ng Waltraud. Pagkatapos ay pinagsama niya ang wala sa neon pen at sinimulan ang pagguhit ng iba't ibang mga run sa pagbuo. Barrier, na nabuo mula sa scroll ng Zirconia Path. Samantala, hindi rin pinalaya ni James ang pares ng isang sulyap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7357. Ors of the Runes Conceptor na nakakita ng mga light Waltraud lights. Sa kalaunan, isang siksik na network ng mga ilaw na nabuo mula sa mga overlay at intersect na may mga ilaw mula sa XWEM chessboard. Si Zbynek at Lilibeth ay tumigil sa pagsigaw sa ilang mga punto. Sa halip, napanood nila si James na may malapad na mata. Ano ang pagguhit niya? Natigil si Zbynek. Ang mga tila ang Skender ay tumatakbo. Ang mga mata ni Lilibeth ay nakadikit sa mga runes. Ang kapwa ay hindi ordinaryong magsasaka. Nagtataglay siya ng 4 na kayamanan ng Wuya Palas ng walang kabuluhan at may kasanayang ito. Dapat siyang makatanggap ng gabay mula sa isang banal na pagiging may malaking kapangyarihan at malawak na kaalaman. Ang mga browser ni Zbynek ay twitched. Isang banal na pagkatao. Kahit na,
Maaari bang maging mas mataas na posisyon ang banal na ito kaysa sa tatlong mga Diyos ng Kailoros, na hindi nang ahas na pumasok sa palasyo ng kasaysayan ngayon? Huminga ng malalim si Lilibeth. Mayroong 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Kabilang sa mga ito, ang kanilang Kailoros Supreme, Frana Dimmer, ay ang pinakamalakas. Ang T ay maaaring makaramdam ng Frana S aura mula sa napiling ito sa harap namin. Nag-flinch si Zabina. Sinasabi mo ba na siya ay Frana Dimmer, ang Kailoros Supreme? Idiot ka. Ang tunog ba ay maaaring mangyari sa iyo? Pinahihit ni Lilibeth ang kanyang mga mata. Si Frana ay isang babae, at ang taong iyon ay isang lalaki. Ang sinusubukan kong sabihin ay natanggap niya ang suporta ni Frana. Gayun din, isipin ang tungkol sa tatlong mga Diyos na Kailoros mula pa noong una. Ang Xanadu Realm at Health Realm ay konektado ng Zyrisha Gate. Ang sinumang dumadaan dito ay nawawala ng hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga kapangyarihan, kasama na ang mga Diyos ng Kailoros. Bukod dito, ang mga nilalang dito ay tiyak na susubukan na ubusin ang mahina na mga Diyos ng Kailoros. Kaya, ano ang ginagawang panganib ng mga Diyos na Kailoros na mawala ang lahat na darating dito? Nanlaki ang mga mata ni Zabina. Tiyak na hindi sila narito para sa posisyon ng kataas-taasang landas. Siyempre hindi, tinitigan ni Lilibeth si James, na nagtatrabaho pa rin sa mga Rons. Marahil ay narito sila para sa kanya. Lumaki ang mukha ni Zabina. Nakaramdam siya ng isang chill na tumatakbo sa kanyang gulugad habang itinuro niya ang kanyang tingin kay James. Hindi tayo dapat sumigaw sa kanya ngayon. Bumantong hininga si Lilibeth. Pinili siya. Likas lamang na sinusubukan niyang sakupin ang palasyo ng kasaysayan. Bilang kaliwa at kanang tagapagtanggol ng landas, dapat nating itago sa ating mga tungkulin at responsibilidad. Hindi tayo dapat kumilos ng mabilis. Sinasabi mo lang ngayon. Sinulyapan ni Zabina si Lilibeth. Tinawag mo siyang walang hiya at barbaric ng paulit-ulit. MH. Mabilis na tinakpan ni Lilibeth ang bibig ni Zabina sa kanyang kamay upang pigilan siya na magpaliwanag. Samantala, natapos ni James ang pagguhit ng maraming mga runes sa ibabaw ng Zirconia Path Scroll, na ngayon ay hadlang para sa kanyang pagbuo. Ang puwang sa itaas ng XWEM chessboard ay makapal na puno ng iba't ibang mga porma sayon ng ilaw. Mula sa malayo, mukhang isang makinis at maingat na itinayo na spiderweb na nakabitin sa puwang na iyon. Ito ay sa wakas tapos na. Lumipad si James mula sa kanyang porma sayon at ngumiti ng kasiyahan. Ang natitira ay ang pag-set up ng mga seal at mga paghihigpit doon. Kailangan ko ring mag-isip tungkol sa kung paano isama ang Hemera at Phoenix. Mga kapangyarihan sa pagbuo, ang boses ni Lilibeth ay tumunog sa gat noon. Ginugol mo ang lahat ng pagsisikap na iyon upang gumawa ng isang porma sayon na ganyan. Dapat ay magkaroon ka ng maraming oras sa iyong mga kamay. Tumahimik si James. Gayunman, hindi siya tumugon. Maaari mo bang matrap ang tatlong mga Diyos na Kailoros na may pagbuo na si Zabina ay tinanong na hindi sila madaling kalaban? James, hindi na maaaring mag-alis ng anumang puot sa kanilang mga tinig. Dahan-dahan siyang lumingon upang harapin ang pares. Ano ang problema? Hindi ka na ba ako sumisigaw? Nagpalitan ng sulyap sina Zabina at Lilibeth. Pareho silang may awkward na pagtingin sa kanilang mga mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7358. Magpahinga muna dahil medyo napapagod ako. Umupo si James sa X-Wang chessboard at kumuha ng isang bote ng kaguluhan na absinthe, dahan-daang hinuhubaran ang alak. Sina Zabina at Lilibeth ay naiwan na flabbergasted. Samantala, pinakawalan ni James ang isang buntong hininga ng kasiyahan, malinaw na tinatamasa ang inumin. Sapat na sa pangungutya, nag-snap si Lilibeth. Kami mga tagapagtanggol ng landas ay hindi tatalikuran ang aming mga disiplina para sa ilang alak. Tama iyon. Sinubukan ni Zabina na tunog bilang matatag sa kanyang makakaya. Hindi kami magiging napaka-friendly kung hindi ito para sa iyong katayuan bilang isang napili at ang problema na iyong naruroon. Napangiti si James nang walang kamali-mali. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinapon ang 2 bote ng kaguluhan na absinthe patungo sa pares. Sina Zabina at Lilibeth ay pansamantalang natigilan, hindi inaasahan ang kilos na ito. Gayunpaman,
Mabilis nilang nahuli ang mga bote at bawat isa ay kumuha ng malaking gulps ng kaguluhan na absinthe. Sa kabila ng kanilang mga naunang pagtanggi, malinaw na nasiyahan sila sa alak. Hindi maiwasang isipin ni James na ito marahil ang tunay na katangian ng mga Diyos. Masarap, ibinaba na ni Zebinak ang kalahati ng isang bote. Tinanong niya, sumisigaw kami sa iyo kanina, gayunpaman binigyan mo pa rin kami ng alak. Sinusubukan mo bang ipakita sa amin kung gaano ka kaakit? Manahimik ka, Zebinak. Pinutol siya ni Lilibeth at tiningnan si James. Ito ay talagang masarap na alak. Pinahahalagahan ko na nais mong ibahagi ito sa amin. Gayunpaman, hindi mo maaaring isipin na mag-alok ng ilan sa tatlong mga Diyos ng Kylo Rose bilang mga handog sa kapayapaan. Ibinagsak ni James ang kanyang bote at ngumiti ng bahagya. Nag-aalala ka ba sa aking kaligtasan? Si Lilibeth at Zebinak ay huminto sa awkwardly, mukhang flustered. Lumili ko hindi lahat na naglilingkod sa Waitara ay mga masasamang tao. Mahinang huminga si James. Ikaw lang ba ang nasa palasyo ng kasaysayan? Sumagot si Zebinak, nagkamali ka. Hindi kami naglilingkod sa Waitara. Kami ang kaliwa at kanang tagapagtanggol ng landas. Oh, arched ni James. Mga tagapagtanggol ng landas, ha? Kaninong landas at pilosopiya ang pinoprotektahan mo, kung gayon? May isa pang sandali ng katahimikan matapos gawin ni James ang pahayag na iyon. Pagkaraan ng isang maikling sandali, tinanong ni Lilibeth, ikaw ay napili. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa 49 na Taoism nang wala? Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Ang dalawa bago siya tumanggi sa pagtatrabaho para sa Waitara at iginiit na protektado nila ang 49 na Taoism. Gayunpaman, hindi nakahanap ng anumang impormasyon si James tungkol sa kanilang pag-iral sa mga alaala na ibinahagi sa kanya ni Frana. Habang pinag-isipan niya ang lahat ng ito, ang bagong impormasyon ay nasa isip ni James tungkol sa dalawang tagapagtanggol na ito. Hindi sila ang mga likha ng mga Diyos ng Kylo Rose, at hindi rin sila umunlad mula sa Huya Aura, at hindi rin sila nabubuhay na nilalang. Matapos ang landas ng Waitara ay sumailalim sa muling pagkakatawang tao, ang dalawang tagapagtanggol na ito ay ipinanganak mula sa 49 na mga kaldero sa loob ng palasyo ng historial. Ang kanilang layunin ay upang matiyak na ang mga Taoism ay napanatili at sinundan ng lahat ng mga residente ng Health Realm. Pinigilan din nila ang pagbaluktot o pagkasira ng oras, espasyo, yin-yang, at maraming iba pang mga bagay sa kabuuan ng Health sa kawalan ng landas ng Waitara. Ang pagpapatupad ng kontrata ng kaluluwa, halimbawa, ay pinanatili hanggang sa araw na ito dahil sa kanila. Ang dalawang tagapagtanggol lamang na ito ang nagsagawa ng kanilang mga tungkulin, habang ang karamihan sa mga banal na nilalang ay naligaw ng Waitara at ang 5 mga emperador ng landas. Ang mga nabubuhay na nilalang ay maaaring magdusa ng labis kung ang mga tagapagtanggol na ito ay hindi pumipigil sa lahat ng mga posibleng pagbaluktot at sakuna sa Health Realm. Sa kadahilan ng iyon, hinawakan ni James ang dalawang tagapagtanggol sa napakalaking paggalang. Itinaas niya ang kanyang bote. Tahimik na toasting ang pares ng kaliwa at kanang tagapagtanggol. Pagkatapos, ibinaba niya ang buong bote ng Chaos Absinthe. Pinanood ni Zebinak at Lilibeth si James na may bahagyang nakakagulat na hitsura. Mr. Zebinak at Ms. Lilibeth, dapat mong patuloy na bantayan ang palasyo ng kasaysayan. Nakarating si James sa kanyang mga paa at sinabi sa isang matitinding tinig, isang babalik na may mas maraming alak sa sandaling mapupuksa ko ang mga taong iyon. Itinapon niya ang isa pang 2 bote ng Chaos Absinthe sa kanilang direksyon. Mabilis na tumawag si Lilibeth kay James nang makita siyang patungo sa kanyang pormasayon. Maghintay, pumili ng isa. Tumigil si James at sumulyap sa kanyang balikat sa kanya. Nakakuha ka ng karapatang pumasok sa palasyo ng historial sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 4 na kayamanan ng wala sa Huya Palace. Nagpatuloy si Lilibeth, bakit hindi ka pumasok sa palasyo ng kasaysayan at magtrabaho muna sa pagpapabuti ng iyong mga kapangyarihan? Tama siya, paliwanag ni Zebinak. Hindi mo maaaring kunin ang 3 mga Diyos ng Kylo Rose. Mas malakas pa rin sila kaysa sa maisip mo kahit na matapos na dumating sa Health Realm at mawala ang kalahati ng kanilang mga orihinal na kapangyarihan. Kung pinapasok mo ang makasaysayang lugar, maaari mong makabisado ang 49 na Taoism at makuha muna ang landas ng pagtukoy sa landas.
Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon sa pagtalo sa mga Diyos ng Kylo-Rose. Napangiti si James ng mahina. Ang gusto ng mga taong iyon ay para sa akin na alisin ang selyo at ipasok ang Historial Palasyo bilang isang napili. Kapag nasa loob ako, pipilitin nila ang kanilang pagpasok at aalisin ang 49 na mga kaldero at ang bid ng pagtatalaga ng landas. Kung nangyari iyon, hindi lamang mapanganib ko ang pagkawala ng aking buhay ngunit ang lahat ng kaharian sa kalusugan ay nasa panganib. Zebinek-an. Di Lilibeth bumagsak halos ng sabay-sabay. Hindi nila inaasahan na makita ang tulad ng isang makatuwiran at masinop na panig na si P.F. James. Siya ay tunog na ganap na naiiba mula sa kung paano siya kapag ninakaw niya ang kapangyarihan ng Waltraud mula sa kanilang palasyo kanina. Imposible para sa mga banal na nilalang at maging ang mga Diyos ng Cateros na masira sa palasyo ng Historial, kahit na ano ang ibig sabihin nila, medyo madali para sa mga napiling tulad ni James na masira ang selyo ng palasyo ng Historial at ipasok. Sa kasamaang palad, sa sandaling itinaas ang selyo, bibigyan din ito ang 3 Kylo-Rose gods ng pagkakataon na sakupin ang palasyo ng Historial. Ang palasyo sa Historial ay hindi lamang isang ordinaryong palasyo o dating dojo ng Waytara. Ginawa rin nito ang 49 na mga kaldero, na siyang mga pundasyon para sa mga patakaran at katatagan ng realm ng Hilth. Kung ang mga kaldero ay nahulog sa mga kamay ng 3 mga Diyos ng Kylo-Rose ay magkakaroon sila ng karapatang gawin ang nais nila sa Hilth Realm. Sa kalaunan, gagawin nila ang Hilth Realm ng kanilang sariling pag-aari. Ang karunungan at karunungan ni James ay maliwanag sa pamamagitan ng kanyang maingat na pagsasaalang-alang sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pinasok niya ang kanyang porma sayon. Sa utos ni James, ang XWEM chessboard na may hawak na pagbuo ay tumaas sa hangin, na nagpapalayo sa itaas ng palasyo ng kasaysayan. Samantala, ipinikit ni Zebinek at Lilibeth ang kanilang mga mata. Si James ay hindi lamang nagtatayo ng isang simpleng porma sayon. Ang pormasyong ito ay katulad ng A Fortress, na nangangahulugang pigilan ang 3 mga Diyos ng Kylo-Rose. Maya-maya pa, inilagay ni Zebinek at Lilibeth ang kanilang mga bote. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at nag-channel ng napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Waltraud patungo sa pagbuo ni James. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagtawa ay nagmula sa isang lugar sa likod ng makasaysayang palasyo. Ikaw, sino ang nakakaalam na talagang magtagumpay ka sa paggawa nito? Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7359. James ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Nakatayo sa X-Wing chessboard, nakita niya ang 3 lalaki at isang babae na lumilipad papunta sa kanya. Ang kanilang labis na aura ay nanginginig ang puwang at maging ang palasyo sa Historial sa ibaba. Sa impormasyong natanggap niya mula sa Frana, agad na kinilala sila ni James bilang Ramord 3 Kylo-Rose gods at Quintes. Hindi tulad ng inaasahan ni James, ang 3 pasukan ng mga Diyos ng Kylo-Rose ay sa halip mapurol. Walang kulog na nagngangalit sa kalangitan, walang magagandang halos na nakapaligid sa kanila, at walang mga hayop na primordial na nag-escort sa kanila. Maging ang mga pasukan ni Yeria ay hindi gaanong mainip. Si Yefrins, na nanguna sa grupo, ay tumingin kay James na may panunuya. James Caden, itinayo mo ba ang pormasyong ito na partikular upang matrap kami? Sa likuran niya, tumawa sina Quintinus at Amos na parang narinig na lang nila ang pinaka-nakakatawang biro kailanman. Sa kabilang banda, sinubukan ni Quintus na pilitin ang isang ngiti sa kabila ng kanyang pagkabalisa, na ginagawang awkward siya sa grupo. Si Zebinek at Lilibeth, na nanunood mula sa bubong ng makasaysayang palasyo, ay malinaw na kinakabahan. Hindi ito tama, nagsimula si James. Napahamak ko ba kayo? Talagang dumber ka kaysa sa Waytara at Xanthocos. Isang bahagyang nakasimangot na Christ ang noo ni Yefrins. Si Quintinus ay nasaroon ng loob ng mga pahayag ni James at malapit nang sumabog ang kanyang mga kapangyarihan kay James, ngunit pinigilan siya ni Amos. Ano ang ibig mong sabihin doon? Mahinahon na tanong ni Yefrins. Maraming mga puwersa pagkatapos ng Wuya Palace, sagot ni James. Ang mga ito ay Xanthocos, espiritu ng kaluluwa ng Waytara Path, at ang iyong pangkat. Kabilang sa mga ito, ang iyong pangkat ay may pinakamahusay at pinakamalakas na lakas tao. Sa una,
Pinlano kong alagaan ang Xanthocos at ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath bago makitungo sa iyo. Sino ang nakakaalam na ikaw ay walang tiyaga at lumapit sa akin? Balad ni Yefrins ang kanyang mga kamao. Inaasahan niyang maghintay sila kay James, Xanthocos, at espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath na maubos ang bawat isa. Pagkatapos, maaari silang lumubog at kunin ang lahat. Gayunpaman, ang mga Diyos ng Kailoros ay nahaharap sa maraming mga paghihigpit sa kaharian ng Hilth. Sinakripisyo nila ang bilyon-bilyong mga banal na nilalang at kalahati ng kanilang mga kapangyarihan upang magamit ang Zyrisha Gate. Ang mas mahaba ay nanatili sila sa realm ng Hilth, mas mawawalan sila ng mga kapangyarihan, at mas mataas ang panganib ng paglipat. Wala silang pribilehiyo na umupo at maghintay. Sa halip na mapanganib ang pagkuha, mas gugustuhin ni Yefrins at gawin ang trabaho. Pagkatapos ng lahat, hindi nila nais ang kapangyarihan na mamuno sa Hilth, ang kaharian ay nag-abala sila sa pakikipag-usap sa mababang iyon. Panipi. Sigaw ni Quintinus. Ang tatlo sa atin ay maaaring patayin siya ng isang suntok at, iyon ang bastos na si Euantinus Yefrins na binaril sa kanya. As a senior, paano ka maaaring maging labis na nakagambala sa isang tao na nakilala mo lang si Quintinus na natahimik, ang kanyang mga mata ay nakaumbok sa kawalan ng paniniwala. Sa tabi niya, si Amos ay may isang maalalahanin na ekspresyon. Samantala, si Yefrins ay nagbeam kay James. James, ang alak na tila maganda ka. Bakit hindi mo ito ibabahagi sa amin? Si James ay nilibang sa pagpapanggap ni Yefrins. Siya ay smug at mayabang 1 minuto lamang ang nakalilipas, at ngayon siya ay labis na palakaibigan. Matapos ang isang maikling pagpos, tumugon si James, iyon ang huli nito. Ang alak na iyon ay mahalaga at mahirap dumaan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7360. Pagkatapos, gumawa si James ng isa pang bote ng Chaos Absinthe at dahan-daang sinipsip ito. Sumabog pa si Quintinus, ang walang awa na bastard na iyon. Malinaw siyang nanonuya sa amin. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Yefrins. Kung hindi mo ito gagawin, alagaan ng ang bastard na ito, nahuli ni Yefrins ang kanyang braso tulad ng pag-strode ni Quintinus na lumipas sa kanya upang mag-pounce kay James. Maaari ka bang huminahon? Si Yefrins ay nakayuko. Hindi tulad ng hawak namin ang anumang mga sama ng loob laban sa bawat isa. Bakit kailangan nating gawin ang mga bagay na mahirap para sa isang inosenteng binata mula sa Hilth Realm? Ang Quintinus, Amos, at Quintus ay lahat ng flabbergasted ng reaksyon ni Yefrins. Nang muling harapin niya si James, si Yefrins ay may hitsura ng pag-aproba sa kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan ng napiling isa na may siyam na pagkilala sa mga Diyos ng Kailoros, mayroon kang pagkatao. Maaari nating madali ang pag-alam na ang realm ng Hilth ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Mayroong 3 pinagbabatayan na mensahe sa mga salitang iyon. Una, pinuri ni Yefrins si James habang ipinapakita ang kanyang kabutihang loob bilang isang Diyos ng Kailoros. Pangalawa, ipinahiwatig niya na hindi lamang ito dahil kay Franna na natanggap ni James ang napiling pamagat ng isa. Ang lahat ng siyam na mga Diyos ng Kailoros ay inaprubahan ito. Sa makatuwid, dapat magpasalamat si James sa kanilang lahat, hindi lamang kay Fona. Panghuli, nilinaw niya ang kanilang tindig. Si Yefrins at ang iba pang 2 Kailoros na Diyos ay sumuporta kay James sa pagiging Lord of the Hilth Realm. Hindi nila siya pinigilan upang kunin ang posisyon na iyon. Nagawa ni Yefrins na may parating ng kaunti sa pamamagitan ng napakaliit. Sa wakas natanto ni James kung bakit siya ang pangalawang pinakamaimpluwensyang kabilang sa siyam na mga Diyos ng Kailoros, pagkatapos ni Franna. Tiyak na mayroon si Yefrins kung ano ang kinakailangan upang hamanin si Franna para sa posisyon ng Kailoros Supreme. Ang mga mata ni James ay makitid. Kung gayon, maaari ko bang malaman kung bakit ang 3 mga Diyos ng Kailoros ay dumating sa realm ng Hilth? Bago tumugon si Yefrins, sumulong si Amos at tinawag ng malakas, sapat na may chatter. Ibigay ang Franna at ang Kailoros Supreme Scepter. Pagkatapos, maaari mong gawin ang anumang nais mo sa realm ng Hilth. Tama iyon, Quintinus hissed. Wala kaming interes na makisali sa mga gawain ng Hilth Realm. Ay kamay lamang si Franna at ang scepter. Pagkatapos, aalis na tayo.
Si Yefrins ay nakatitig sa mga dagger sa dalawang iyon. Hindi niya maiwasang ma-choke niya sina Quintinus at Amos na mamatay. Kabilang sa kanilang mga kaaway sa Health Realm, si James ay mas matalinong at mas nababanat kaysa sa Xanthopos at Waitara. Nakita ni Yefrins ang talento at potensyal na si James ay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang bagong binuo na porma sayon. Kapag nahaharap sa isang kalaban tulad ni James, mas mahusay na maiwasan ang mga escalating things sa isang pisikal na karapatan. Sa kung paano matalinong si James, malalaman niya kung ano ang kanyang mga prioridad. Sa makatuwid, si Yefrins ay maaaring palaging gumamit ng panghihikayat upang kumbansihin si James na makatrabaho sila. Gayunpaman, ang kanyang mga kasama ay sumabog ang lahat bago pa man siya makapagsimula sa kanyang plano. Si Yefrins ay kumukulo na may pagkabigo sa puntong iyon. Sa kabilang banda, pinakawalan ni James ang isang mababang chuckle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7361. Yefrins ay huminga ng malalim, umikot ng marahan upang harapin si James, at sinabing, dahil wala na sa bag ang pusa, hindi na kailangang itago ito. Mayroon ka bang frana sa iyo, James? Si James ay humigop ng kanyang alak at nagtanong ng may ngiti, kaya paano kung gagawin ko? Mahigpit na sinabi ni Yefrins, mangyaring ibigay sa kanya. Siya ang Kailoros Supreme, ang gulugad ng sekta ng Destiny. Kung wala siya, ang Xanadu at Health Realms ay haharap sa mga sakuna. Ang mga banal na tao ng Health Realm ay hindi alam ng maraming bagay. Sa katunayan, pinakamahusay na hindi nila kailanman matuklasan ang katotohanan. Kung hindi man, ang realm ng Health ay hindi magiging kapayapaan. Ito ulit. Ang Kailoros Supreme ay tataas ang aking lakas ng malaki at payagan akong maging walang talo sa kaharian ng Health. Bulalas ni Amos, nilamon mo siya. Ikaw, sumulyap si Yefrins sa kanya, pinatahimik siya. Pagkatapos, lumingon siya kay James at sinabing, sa iyong kasalukuyang lakas, itinuturing mo na ang isang kakilakilabot na pagkakaroon sa kaharian ng Health. Ang kulang sa iyo ay ang pagbibinyag ng 49 na Taoism. Ang pagturo sa palasyo ng historial sa likuran niya, ipinaliwanag niya, ang 49 na mga kaldero at natitirang 5 kayamanan ay naruroon. Isang hakbang ka lamang ang layo mula sa pagiging kataas-taasang landas at pagkakaroon ng kontrol sa Health Realm. Ibigay mo sa amin, at magagawa mong maging pinuno ng realm ng Health nang hindi kinakailangang lalampasan siya. Si James ay sumigaw, huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako maaaring maging maliwanag. Ngunit hindi ako tanga. Tulad ng mga Diyos ng Kailoros ng walang kabuluhan, dapat mong malaman ang tungkol sa pagdurusa ng Lear, di ba? Si Yefrins, Amos, at Quintinus ay natanggap. Bigla, sumigaw si Quintus, ano ang gusto mo, Emperor Caden? Dapat kang maging mas direkta sa mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Tiyak na masisiyahan nila ang iyong mga kahilingan. Galit na galit si Yefrins, Quintinus, at Amos. Maliwanag, ang kanyang pahayag ay kapaki-pakinabang lamang kay James. Mabilis na umatras si Quintus, naka-shot up sa ilalim ng kanilang mga pag-alit na mga titig. Itinuro ni James si Quintus at chuckled, syempre, ito ang banal na Health na ito ay ang pinakamakatwiran. Naiintindihan niya na may mga patakaran sa ating lupain. Dahil ang lahat dito ay may mataas na katayuan, dapat mong maunawaan na walang sino man ang kumikilos ng walang pakinabang. Huminto tayo sa pagtalo sa paligid ng bush at maging lantad sa bawat jither kahit na galit si Yefrenesi, tiniis niya ito at tumango. Hanggat ibabalik mo ang kataas-taasang Kailoros sa amin, papayagan ko ang negosasyon na itinuro ni James kay Yefrins at sinabi ng may ngiti, iyon ang paraan. Pagkatapos ang labanan sa Wat Palace ay steep post na nasa pagitan ng mga nilalang ni Health. Gayunpaman, ngayon na ang tatlong mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan ay narito dapat mong itaguyod ang hustisya para sa amin. Sumimangot si Yefrins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7362. James ay tumawa, iyon ay labis na hihilingin sa inyong tatlo. Hindi ko ito maaasahan. Nabanggit ko na mayroong 4 na puwersa sa loob ng Wuya Palace Mine, sa iyo, at ang iba pang 2, mabilis na nahuli ni Quintus. Lumingon siya kay Yefrins at sinabing,
Nais niya ang aming tulong upang harapin ang Xanthocos at ang espirito ng kaluluwa ng Wait Arapath. Paano ka magsara? Ginambala siya ni Yefrins ng isang malamig na sulyap, pagkatapos ay lumingon kay James. Ang iyong kahilingan ay hindi madali. Nagkibit balikat si James. Kung gayon walang pakikitungo, bueno, sinasadya, matagumpay kong naitayo ang pormasyong ito at nangangailangan ng ilang makapangyarihang mga kalaban upang masubukan ito. Paano ang tungkol sa pagtulong sa akin doon? Gayunpaman, nagbibigay lang ako ng isang pagkakataon. Manalo ka ng malaking oras kung magtagumpay ka, ngunit kung nabigo ka, huwag mong isipin na bumalik sa Xanadu Realm bilang Kailoros Gods of Westness. 3 kayong dapat manatili dito. Ang mga salita ni James ay isang malabo na banta sa kanila. Ang galit ni Yefrins ay kumukulo nang makita niya ang pagpapahayag ni James. Maingat siyang nag-scheme upang magamit ang mga ito upang harapin ang kanyang mga kalaban at ibigay ang daan para sa kanya na sakupin ang Huya Palace. Sa pamamagitan nito, maaari niyang itaresto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanya. Ito ay isang perpektong plano ng paggamit ng iba upang gawin ang kanyang maruming gawain. Lumingon siya kay Quintinus, tahimik na sinumpa siya. Hindi ba ito tulala kaya sabik na gumamit ng puwersa ngayon? Bakit hindi na niya sinasabi ngayon? Sapat na ba ang isang sampal upang mapahamak siya? Tumayo si Amos at bamulong, hindi namin siya mapagkakatiwalaan ng madali, ang iyong pagka-Diyos. Dapat nating makuha siya upang ipakita ang Frana at ipakita sa amin ang Kailoros Supreme Scepter upang patunayan na mayroon siya sa kanila. Sumimangot si Yefrins. Ibig mo bang sumang-ayon sa kanyang kalagayan? Tumanggaw si Amos. Ito ay sulit na tulungan siyang patayin ang Xanthocos at ang espirito ng kaluluwa ng Wait Arapath kung mayroon talaga siya. Ang kanyang katapatan tungkol sa pakikitungo ay pinakamahalaga. Ang mga browser ni Yefrins ay halos magkasama. Ang kanyang katapatan. Ang taong ito ba ay may katapatan? Malinaw na sinusubukan niyang i-play sa amin. Ang Quinunos ay dapat sa James Hay dahil naipasa mo na ang isang kondisyon, dapat mong ipakita na gusto mo ang Hail kung ano ang gusto namin. Napangiti si James nang walang pasubali at kumaway sa kanyang kamay. Ang isang itim at puti na ilaw ay sumabog, na naghahayag ng Frana na may hawak na isang kumikinang na scepter. Bulalas ni Quintinus, ito ay Frana. Iyon ang Kailoros Supreme Scepter sa kanyang kamay na si Amos ay sumigaw, iyon talaga ang kataas-taasang Kailoros. Hindi siya nagsisinungaling. Sinumpa sila ni Yefrins sa kanyang isip ngunit tumanggo ng sam-asang ayon sa mga pahayag. Dahil ang napiling isa ay nagpakita ng katapatan, at ang aking dalawang kasama ay nagpakita ng pagpayag na tulungan kang si Jay ay sisang-ayon sa iyong kalagayan. Lumingon siya kina Quintinus at Amos, pagkatapos ay itinuro, dahil sumang-ayon kayong dalawa sa kanyang kalagayan, ang gawain ng paghahanap ng Xanthocos at ang espirito ng kaluluwa ng Wait Arapath magiging iyo. Magpatuloy. Panipi. Sina Quintinus at Amos ay nababagabag, na pagtanto na inilipat ni Yefrins ang responsibilidad sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7363. Yefrins ay nakatitig sa kanila. Ano? Hindi ba kayong dalawang desperado na i-save ang Kailoros Supreme? Ang mga labi ni na Quintinus at Amos ay mahigpit sa mga manipis na linya. Pinahiya nila si Yefrins para sa kanyang kasuklam-suklam na mga paraan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, tumugon pa rin sila ng sang-ayon, pagkatapos ay nabago sa masa ng hangin at kaliwa. Matapos silang mawala, lumingon si Yefrins kay James na may alam ng ngiti. Nagtrabaho ang iyong diskarte, James. Gayunpaman, hindi ako tanga tulad nila. Ang Frana na ipinakita mo lang sa amin ay walang mga palatandaan ng buhay. Kahit na ang Kailoros Supreme Scepter ay mukhang tunay, hindi ko maramdaman ang anumang Taoism sa loob nito. Tiyak na peking ito. Mahinahon nang umiti si James at tinanong, bakit ka sumang-ayon sa deal kung napansin mo? Dahil gusto kong kausapin ka lang. Matapos tumugon, itinaas ni Yefrins ang kanyang kamay at selyadong kwintes. Pagkatapos, pinakawalan niya ang black and white na enerhiya at tinatakan ang lahat sa lugar, kasama na ang palasyo ng historial. Nagulat si James sa pamamagitan ng makapangyarihang at mabilis na pamamaraan ng silang ni Yefrins, na mangha na siya ay nakakatakot pa rin sa kabila ng pagkakaroon ng kanyang lakas. Sinabi ni Yefrins na may ngiti,
Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Naisip mo sa pamamagitan ng pagpapadala ng Quintinus at Amos, maaari mo akong manipulahin sa iyong kalooban. Dapat mong nakalimutan na sa mga Kailoros Gods of Westness, pangalawa lang ako kay Fauna. Sa mga tuntunin ng lakas at karunungan, higit na mataas ako sa Quintinus at Amos. Kahit na mayroon akong kalahati ng aking lakas ngayon, ang iyong pagkakataon ng tagumpay ay hindi garantisado. Ano man ang kalamangan mo, mayroon din ako. Gayunpaman, kung ano ang kakulangan mo, mayroon din ako. Dahan-daang inilagay ni Jeffrins ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabi, nakangiti pa rin, ang iyong porma sayon ay talagang malakas. Dapat itong sapat upang hawakan ang Quintinus at Amos. Sa kasamaang palad, tila nakalimutan mo na ang isa sa mga kayamanan na ginamit upang palayasin ang pormasyong ito ay nagmula sa aking Taoism. Matapos magsalita, inunat niya ang kanyang braso at pinakawalan ang isang makapangyarihang walang kabuluhan sa pagbuo sa ilalim ni James, na nagdulot ito ng buzz. Ang XWEM chessboard, na ginamit bilang pundasyon para sa 80 bulwagan, nanginginig ng marahas, pagkatapos ay nagsimulang pag-urong. Napuno ang mukha ni James. Hindi niya inaasahan na ang XXWEM chessboard ay sumunod pa rin sa mga order ni Jeffrins, kahit na nakuha niya ang kontrol dito. Kapag ang XWEM chessboard ay nabawasan sa kalahati ng laki nito, pinahinto ni Jeffrins ang proseso at tinanong, ngumiti, sa palagay mo pa ba maaari mong talunin ako, James? Nag-squint si James, nakakaramdam ng isang walang uliran na pakiramdam ng krisis. Bumantong hininga si Jeffrins at sinabi, sige, sapat na iyon. Pag-usapan natin. Tulad ng sinabi ko dati, dapat mong ibigay sa akin ang Frana at ang Kailoros Supreme Scepter sa akin. Pagkatapos, hindi kami magkakaroon ng direktang salungatan ng interes. Maaari rin tayong sumali sa puwersa. Magkakaroon ka ng kontrol sa Health Realm, at ang 3 ay may kontrol sa Xanadu Realm. Ito ay isang panalo-win na sitwasyon. Maaari ko ring bigyan ka ng pribilehiyo na malayang dumaan sa Zyretia Gate. Hindi ako makagambala sa mga gawain ng Health Realm at papayagan kang magkaroon ng pangwakas na sabihin. Matapos pakinggan ang panukala ni Jeffrins, sa wakas ay naintindihan ni James kung ano ang isang balanseng diskarte ng kabaitan at awtoridad. Sa isang pag-iisip, naibalik niya ang XWEM chessboard sa orihinal na laki nito. Pagkatapos, sinabi niya, si Frana ang aking pangalawang katawan. Hindi ko siya may hahatid sa iyo at payagan siyang magdusa. Tulad ng para sa Kailoros Supreme Scepter, mahigpit na sinabi ni Jeffrins, gusto ko pareho. Wala kang pagpipilian. Si James ay ngumiti ng masama at tinanong, kaya sa palagay mo ay na-cornered mo ako. Malinaw na inamin ni Jeffrins, oo. Isang nagbibigay ako sa iyo ng isang pagkakataon, kaya inaasahan kong pinahahalagahan mo ito. Ngumiti si James. Banta ba ito? Malamig na sinabi ni Jeffrins, nirerespeto kita, James. Sa katunayan, medyo interesado ako sa iyo. Sa mga tuntunin ng lakas, naaayon ako sa Frana. Sa mga tuntunin ng hitsura, hindi rin ako mas mababa. Mas maganda ako kaysa sa asawa mo. Isang metro hindi mas mababa sa iyo sa kapangyarihan, katayuan, at karunungan. Gumagawa kami ng isang perpektong tugma. Ang mga makapangyarihang paghihigpit at hadlang ay naaktibo na nag-trigger ng kapangyarihan ng Waltraud at mga blinding light upang punan ang puwang. James, sinungaling ka. Umungol si Jeffrins, sumabog na may nakasisilaw na wala sa aura. Tumawa si James, inaamin ko, medyo matalino ka. Gayunpaman, ito rin ang iyong pinakamalaking kahinaan. Paano ka napakapangit, kudlit? Pinahahalagahan ko ang iyong talento at umaasa na sapat na ang pakiramdam mo upang maunawaan ang sitwasyon. Nakakakita ng kanyang mapagmataas na ang matagumpay na ekspresyon na si James ay huminga ng malalim at sinabing, tila nakita mo na ito. Kinalabasan. Tumawa si Jeffrins, huwag kalimutan, ako ay isang Kailoros na Diyos ng wala. Walang makatakas sa aking pagkakahawak. Bumantong hininga si James at tumango. Kung gayon wala akong pagpipilian. Ang isang pagsabog ng ilaw ng Hadoufen ay biglang sumabog sa James' palm na sila ay naging material sa isang itim at puti na scepter. Catch! Kailoros God of Garuda, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang scepter ay lumipad patungo kay Jeffrins. Si Jeffrins,
nag-aakma tungkol sa kanyang tagumpay, ay umabot upang mahuli ang scepter. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang kamay ay walang nahahawakan. Gaano ka manggahas? Bago pa man siya makatapos, isang malaking porma sayon na nagmula sa kalangitan, na tinapakan siya. Ang pagbuo ay agad na napuno ng rumbling kidlat at umuungal na hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7364. James ay kumalas sa kanyang kamay, at ang pagbuo na nakulong kay Jeffrins ay nagsimulang paikutan. Ang siksik na spells na si James ay nagsulat ng walang saysay na neon pen na pinakawalan ang nakasisilaw na itim at puting ilaw, na bumubuo ng isang napakalaking at masalimuot na lambat. Inaasahan na maaaring kontrolin ni Jeffrins ang XWEM chessboard, ginamit ni James ang 80 bulwagan ng Wuya Palace bilang bagong pundasyon ng porma sayon. Gamit ang historical pestle, naaktibo niya ang bagong porma sayon at pinalakas ang kapangyarihan ng XWEM chessboard. Matapos matrap sa loob ng isang seksyon ng porma sayon, galit na galit si Jeffrins, na nagre-resulta sa kanya na nahuli sa pag-atake ng mga pag-atake. Siya ay sinaktan ng ilang beses sa pamamagitan ng lightning at Waltraud power at malubhang na sugatan. Gayunpaman, habang ang ilaw ay nakapaligid sa kanya, ang mga talismans na naglalabas ng mga intersecting lights at isang siksik na kulay abo na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay nahaharap sa patuloy na pag-atake sa kanyang kalasag na Kylo Rose. Ang itim at puting lila gold na ilaw ay nagpakita ng salitang Landes, at pinaikot sa paligid niya, na pinakawalan ang patuloy na pag-atake. Ang bawat hit ay mas mabilis at mas malupit kaysa sa huli. Bilang karagdagan, ang dalawang espiritual na nilalang ay lumitaw sa loob ng porma sayon, na ginagawang mas mahirap para sa kanya. Isa, nagliliwanag na may pulang ilaw, pinakawalan na apoy na nagbanta na ubusin ang lahat sa kanilang landas. Ang iba pa, isang whistling blow galit na hangin, ay nagdoble sa lakas ng apoy, na ginagawang imposible ang kanilang pag-atake upang ipagtanggol. Kahit na bilang isang Diyos ng Kylo Rose, natagpuan ni Jeffrins ang kanyang sarili sa pagkawala laban sa mga walang tigil na pag-atake. Kung paanong naghanda siya sa counterattack, ang isang itim at puting panulat ay nagmula sa makapal na kulay abo na ulap sa itaas niya, na bumibilis sa kanya na may nakasisindak na tulan. Arg! Si Jeffrins dodged sideways, ngunit ang pen ay nagpatong sa kanya, na lumilikha ng isang malakas na gust na sumakay sa kanyang damit. Hindi pinapansin ang kanyang nakalantad na estado, umatras siya sa isang sulok ng haligi, lamang na ibabalik sa pamamagitan ng isang mahiwagang puwersa mula sa dingding. Kaagad pagkatapos, tinusok ng panulat ang kanyang katawan ng isang mabilis na tulak. Umungol si Jeffrins habang nahulog siya sa lupa at napuspos ng pagtaas ng apoy. Napasigaw siya ng malungkot, at pagkatapos ay isang nagninangas na katawan ang lumubog sa kalangitan, lamang na mapasabog ng isang marahas na hangin ng galit. Ang walang humpay na barrage ng mga pag-atake ay iniwan si Jeffrins na ganap na nasaran ng loob. Hindi niya naisip na ang porma sayon na tinitingnan niya ay magkakaroon ng kapangyarihang tumayo laban sa isang Diyos na Kylo Rose. Siya ay naguguluhan sa pamamagitan ng kung paano ang isang historial na mula sa Health Realm ay maaaring magamit ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan at lakas ng epektibo sa pamamagitan ng isang porma sayon. Sa huli, napagpasyahan niya na posible lamang kung si Franna ang tunay na mastermind. Ginamit niya si James upang mag-set up ng isang bitag upang maakit siya, Quintinus, at Amos sa Health Realm upang matanggal ang mga ito. Kailangang ibigay sa kanya ni Franna ang porma sayon. Ito ay ang tanging makatuwirang paliwanag kung bakit siya, ang pangalawang ranggo ay mahuhulog sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Mamatay, sigaw ni Jeffrins, ang kanyang galit na nagmamaneho sa kanya upang mailabas ang isang malabo na pag-atake ng palma. Ang isang malawak na stream ng wala sa aura ay nagbago sa mga palad at lumusot sa haligi, na nagdudulot ng malakas na pagsabog. Sa pagkabigla ni Jeffrins, matapos niyang masira ang mga dingding ng haligi ng isa pang layer na naglalaman ng mga nakakatakot na porma sayon at mga paghihigpit ay nasa labas. Mabilis silang pinalilibutan siya, na trap na muli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7365. Franna, kayo Despi Vice Beach. Si Jeffrins ay umungol ng labis, na nagsusumite ng lahat ng kanyang enerhiya upang mapuksa ang mabangis na pag-atake. Samantala,
Nakaupo si James sa cross-legged sa pinakamataas na punto ng pagbuo, kalmado at binubuo. Ang kanyang 49 na primordial na espiritu ay patuloy na nagpapalabas at kinokontrol ang mga supernatural na kapangyarihan sa loob ng Porma Sion, na naglulunsad ng walang kaugnayan na mga pag-atake sa Yephrins. Pinigilan ni James na makisali sa malapit na labanan sa maraming kadahilanan. Una, nais niyang subukan ang buong kapangyarihan ng bagong Porma Sion upang makita kung makatiis ito sa buong lakas ng isang Kailoros na Diyos ng wala. Pangalawa, naglalayong sukatin ang kasalukuyang lakas ni Yephrins matapos na mahati. Pangatlo, inilaan niyang antalahin ang oras. Alam niya na mas mahaba ang tatlong mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan ay nanatili sa kaharian ng Health, mas mahina sila. Sa makatuwid, walang saysay na harapin ang mga ito sa kanilang lakas ng rurok. Sa pamamagitan ng pag-trap ng sapat na haba ni Yephrins, ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting mababawasan, na binigyan siya ng itaas na kamay. Pagkatapos nito, ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay. Sa tuktok ng makasaysayang palasyo, nababahala sina Zebinek at Lilibet. Maaari nilang makita ang napakalaking pagbuo ng mabilis na pag-ikot mula sa labas ngunit hindi makita ang labanan sa loob. Tinanong ni Zebinek, sa palagay mo ba mananalo si James, Lilibet? Huminga ng malalim si Lilibet. Ito ay maging matigas. Kahit na nakuha niya ang iba pang dalawang mga Diyos ng Kailoros na walang umalis, si Yephrins ay kasing lakas pa rin ni Fona. Kahit na 50% lamang ang lakas, ang isang banal na pagkatao mula sa Health Realm ay hindi maaaring tumayo laban sa kanya. Sumimangot si Zebinek. Kaya maaari lamang nating panoorin at wala. Dapat kong paalalahanan ka na kahit na hindi tayo mula sa realm ng Health, mahigpit kaming nakakonekta sa kapalaran nito. Napapahamak tayo kung ang Kailoros God of Garuda ay nakakakuha ng kontrol kay James. Ipinikit ni Lilibet ang kanyang mga mata. Alam niya ang kanilang mga kalagayan, ngunit ang pagsira sa isang selyo na cast ng isang Kailoros na Diyos ng wala ay hindi madaling gawain. Hindi na kami makapaghintay. Kahit na hindi tayo makatakas, maaari nating kahit papaano ang kapangyarihan ng channel sa pagbuo ni James. Mas mahusay ito kaysa sa paghihintay sa kamatayan, sabik na sinabi ni Zebinek at sinuntok ang selyo. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ng Waltraud ay tumalbog, na naging dahilan upang siya ay magdusa ng isang backlash. Nasugatan ng puwersa, naglabas siya ng dugo. Pinayuhan ni Lilibet, huwag maging walang ingat. Si James ay may hawak na 4 na kayamanan ng wala. Maaari naming maisaaktibo ang 4 na mga cauldrons ng landas at masira kahit na ang selyo na Zebinacle ay nasisiyahan. Habang naghahanda silang umatras sa palasyo ng historial ng malakas na dagandong, si Emery sounded Godside ang selyo. Ang bagong Porma Sion ay mabilis na bumagsak sa buong walang bisa, na tila walang kontrol. Si Zebinek at Lilibet ay nagmadali na bumalik sa palasyo ng kasaysayan.